Nilikhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon." Ang salita ng Diyos. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa sa iyo ay nag-aabang, umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga, mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi?" Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siya'y nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gaano po ba kalinis o karumi ang ating puso? Kaya pagnilayan na natin ngayon. Kasi dito po sa ating ebanghelyo ay sinabi po ng Panginoong Hesukristo, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nakakapagparumi sa kanya. So inuulit po natin laman ng ebanghelyo, hindi po yung labas na nakakapagparumi kung ano yung lumabas sa atin, hindi po nakakapagparumi sa atin kung ano yung nasa laman ng ating puso.
At sinasabi natin, ang hirap magkaroon ng isang malinis na puso. Mahirap magpunyagi. Minsan ang nakakapatay dyan sa ating isipan ay yung sinasabing sapagkat kami ay tao lamang. O tao lang naman no? Kaya patatawarin tayo ng Diyos. So, mabilis yang ganyan. Sa kabila naman, medyo mahirap-hirap din yung pag sinabi, malinis na ang puso ko. Sila marumi, malinis ang puso ko. Pero mga kapatid, kung talagang malinis na ang puso natin, edi matagal na sana tayo nakatulong sa ating kapwa. Kung malinis na ang puso natin, edi sana ganap na ganap yung paglilingkod natin sa Diyos. Kaya meron talagang kakulangan. At ipanalangin natin na sana malinisan ang ating puso na walang ibang laman kundi pag-ibig. No? Walang laman kundi ang Diyos lamang. Siguro unang pagninilay ay ganito. Ano ba talagang pagkakakilala natin sa Diyos na ito? Ang Diyos na ito ay hindi po hiwalay. No, nakakabit po ito sa atin. Kung papaanong nilikha ng Diyos ang buong sangkatauhan at kung papaano nilikha niya tayo bilang tao, doon na po nakakabit na po talaga tayo sa Diyos at ang Diyos ay nasa sa atin. Sabi nga, likhain natin ang tao ng naayon sa ating wangis. No? Kaya pagka ang Diyos ay talagang ganap, sa kabanalan, ganap sa lahat ng bagay, tanggapin natin ang pinakauna na tayo po ay nagkasala. Doon talaga nasira po yung ating mundo na hanggang ngayon nasisira pa rin. Pero alam po natin na ang mundong ito ay niligtas na ng ating Panginoon Jesucristo. At doon po ako dadako doon sa ikalawang pagninilay na ito. No? Pero sana kung ma-recognize lang natin na tayo na talaga ay nagkulang at nagkasala, matagal na sana tayong parating humihingi ng tawad sa Diyos at meron tayong intensyon na linisin, hilumin, panumbalikin yung ating relationship sa ating Diyos. No? Pangalawa, ang nagsasanhi ng isang malinis na puso ay walang iba kundi si Kristo. No? Sinasabi nga ng mga kasulatan, sabi, be perfect as the Heavenly Father is perfect. At yung epitome, yung talagang halimbawa, gabay ng buhay natin, ay walang iba kundi ang kabanal-banalang anak ng Diyos, si Jesus na ating Panginoon. At pinakita niya sa atin kung paano mabuhay. Maganda nga itong tayong mga Pilipino, yung ating pagsiselebrate natin ng Christmas, yung pagkakatawang tao ng salita ng Diyos, gayon-gayon na lang. Tapos meron pa tayong Santo Niño, meron pa tayong Poong Nazareno, hindi po ba? Meron po tayong napakagandang celebration natin mula sa kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit, para na maipamala sa atin, kumapit tayo kay Kristo. At sinabi rin ni Kristo sa ating lahat, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Sa madalit salita, ang batayan ng pag-ibig natin ay hindi yung kapasidad nating magmahal kasi wala tayo talagang kapasidad. Yung pag-ibig natin papalit-palit, palipat-lipat, nagkukulang. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay pag-ibig na tapat at magpakailanman. Ang tunay na batayan na isang successful na pag-ibig dito sa lupa ay humahantong o maakyat hanggang langit at nandun yung kaganapan ng pag-ibig. Kaya panalangin po natin na yung atin pong puso ay tunay na malinisan ng dugo, ng pag-aalay ng ating Panginoon Jesucristo, lahat ng dahil sa pag-ibig. At sana sa lahat ng pakikitungo natin sa ating kapwa, ganun din ang ating gagawin. Nang dahil sa pag-ibig, nagsasanhi ng ikaliligtas ng ating kapwa at tayo nakakapagbigay papuri sa Diyos. Manalangin tayo. O Diyos, tinatanggap po namin ang katotohanan. Hindi po talaga malinis ang aming puso. Kami po ay nagsastruggle sa pang-araw-araw na buhay na maging kawangis ng iyong minamahal na anak. Tulungan niyo kami, gabayan, gawaran ng Espiritu Santo, patawarin, buhayin. Tulungan niyo po kami magmahal, katulad pagmamahal niyo sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon.